4. Madam Chair, Yes po. Yes, if they are brave Congressman witnesses, bakit po sila nakamaskara? po. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pwede ninyong sagutin, ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukuble? Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo? Pwede po. Pwede po. Sino maghihiganti sa inyo? Yung nagpapalista po sa amin. Yung mga Rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? we would now like to call on our witnesses, the few brave ones from the different LGUs, to testify regarding their knowledge of the signature buying that occurred. Attorney Dana, who shall be the first witness to be called? I think from Quezon City, we have two who have been willing to testify to this committee. May we call on them, please? They will be testifying via live link, via All right. Zoom. Okay. Are they online? Kindly show the screen, please. Secretariat. I am very grateful to the Senate President, who also has brought 5 witnesses from Bukidnon, as well as Senator Antiveros, who has volunteered a number of witnesses as well at the proper time. So, Secretariat, are we ready? I know that the Quezon City witnesses are awaiting the opportunity to testify. Oh, ayan. Sige, maraming salamat. Hindi na kinakailangan mag-oath. So, Attorney Alberto, please. Para po sa mga witnesses na nasa Zoom po, via Zoom, kindly raise your right hand po. Okay. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Sagot lang po ng yes or no. Yes po. Yung tatlo pa po na other witnesses, hindi po narinig ang sagot. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes po. Okay. Marami pong salamat. Maraming salamat. At mauna daw yung mga taga Quezon City. Alam ko, dalawa kayo riyan. Unang-una, basahin ko muna yung statement ninyo o si Secretary magbabasa ng statement natin. Tama po ba itong statement na nanggaling? Hindi ko na babanggitin yung pangalan, ha? Okay. Babae ito. At nakausap po natin itong dalawang babaeng matatapang sa QC. Ang sabi, may tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon. Tama po ba yon? Tama po ba yon, Witness 3? Tama po. Okay, Witness 4. Madam Chair, Yes po. Yes, if they are Congressman brave witnesses, bakit po sila nakamaskara? po. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na po yan. At yung Sila- iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Tama. Thank you. Pwede ninyong sagutin, ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukuble? Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo? Pwede po. Pwede po. Sino?
Sino maghihiganti sa inyo? Yung nagpapalista po sa amin. Yung mga nagpapasign. Sino po yung nagpapasign? Ang sabi ninyo, may mga tauhan. Official ba yun? Hindi po. Taga-barangay? Hindi po. Parang napag-utusan lang. Napag-utusan lang. Eto naman, may isa pang testigo tayo mula rin sa Quezon City. Ang sabi ganito, naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung listahan ginamit nila, may nakalagay ng mga presinto sa aking nahango sa COMELEC. Sa aming barangay, may nangangalap po ng pirma. Kaso, hindi ko maintindihan kasi English ang gamit na wika. Taga-QC rin po ang nagsabi nito, hindi rin namin inexplain nung naglilibot ano ang laman ng form. Ang sabi, basta pumirma kayo, may ayuda kayo. Alam nyo naman, sir, na pag ayuda ang usapan, talaga agad pumipirma ang kabarangay ko. Pero sa akin po, parang alam po ni Kapitan yung naganap na pagpirma sa barangay namin. Recording stopped. Pwede pong tanungin, alam ni Kapitan yung naganap sa barangay namin. Tama po ba yun? Opo. Yung testigo po natin na isa na taga-QC, Opo. alam ng Kapitan ninyo. Paano mo alam na alam ng Kapitan? Kasi galing po sa barangay po yung pinapirmahan po sa amin. Pero yung nagpapapirma yung Kapitan o iba pang tauhan niya? Hindi po. Yung tao po. Pero hindi po yung tauhan ng barangay. Kaya po parang napag-utusan lang po siya. Pinag-utusan na daw siya. Pinag-utusan. Pero alam mo na galing sa barangay. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po ba yun? Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo Opo. nagtatakip? Madam Chair. Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpaparma po sa amin. Our rules allow, our rules provide that they can protect their... Opo, okay. At si Senator Bato may katanungan din. Thank you, Madam Chair. Hindi po. Mga witness, si Senator Bato ito. Opo. Ah, Sige po. ako, magbigay ako sa inyo ng assurance, nakausapin ko yung PNP. Just in case takot kayo na may mangyari sa inyong masama, wala pong mangyari sa inyo, ipapasecure ko kayo ng Philippine National Police. Baka pwedeng okay lang sa inyo kung pakita yung mukha nyo, pero kung ayaw nyo, walang problema. Pero ako, kung takot kayo sa seguridad ninyo, na baka balikan kayo sa mga politiko na nasa likuran nitong People's Initiative, I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo ng security. Anyway, yun lang sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na huwag kayong matakot, andyan yung ating police. Yun lang, Mr. Chair. Madam Chair, thank you. Ano po, Madam ganito Chair. na lang po. Okay, naintindihan namin kayo. Alam namin yan. Di ba apat kayo, may karagdagan pa ba yung ating dalawa pang hindi umiimik pa? Tungkol dito sa mga signatures at yung kaba ninyo na matatanggal kayo sa listahan ng ayuda kapag hindi kayo sumang-ayon. Meron ba kayong maidadagdag? Ba't kayo takot na hanggang ngayon di kayo nagpapakita ng mukha eh? Then, Madam Chair, may I? SP Subiri, please. Maraming salamat, Madam Chair. Magandang umaga sa inyo lahat. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Marami po tayong hearings na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga kulto. Talagang nagtatago sila ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Dahil in-establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito. Kaya politicians initiative, ika nga sabi ng ibang mga kasama natin.
So, sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po to sa buong bansa, ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right. And we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony for legal purposes, lalabas talaga yung mga pangalan at identity nila. But for this, in all intents and purposes, if we want to find out the truth and ferret the truth na hindi po sila matatakot, we should protect their identity at this point in time. Our rules allow it. I do not know the rules of the House of Representatives, but the rules of the Senate allow that their identities may be protected until, of course, the actual factual certification or subpoena and rather affidavits will be issued for our courts, no, for the cases to be filed. So, yun lamang po, Madam Chair, hindi po natin kailangan silang pilitin, no, at this point in time na i-reveal ang kanilang sarili. Kasi kung hindi, maraming matatakot sa mga hearings natin. Walang maglalabas. There's a Whistleblower Act. So, we can protect them, no? And not only the PNP, the Senate can also extend protection to these witnesses. So, yun lamang po, Madam Chair. Yes, Madam Chair, Yes, Madam sino po Chair. yun? Yes, we I just want to acknowledge know Senator if we Villar. you can divulge the district in Quezon City where this happened. Pwede ba? Narito yung address sa akin, pero siguro sa executive session na muna hanggang magkaliwanagan. Okay, sige. Maraming salamat kina Senator Bato at sa SP natin for the assurance that the witnesses will be adequately protected. And we acknowledge also the arrival of Minority Leader Coco Pimentel. Meron pa ring nagsasabi na hindi ninyo naintindihan ng nakasulat kasi English. Ang sabi ba, may kinalaman sa ayuda to? Pag pinirmahan, ayuda. Pero hindi ninyo Opo. nabasa o naintindihan yung English. Tama ba yun? Tama po, kasi English po yung nakasulat. English yung nakasulat. So wala kayong naintindihan dun sa constitutional amendment na sinasabi? Wala po, basta pumirma lang po kami ng pagkasabi, pumirma po kayo pati may ayuda po. Wala ba silang pinaliwanag na may kinalaman to sa ating saligang batas? Wala namang ganon. May sinabi ba? Yung paliwanag po sa amin, ano po? May nag- Yung Pero hindi- petition daw po. Ano? Petition po. Kaso di ko po maintindihan eh. Kasi mabilis po yung pagpapaliwanag po nun. Mabilisan lang yung pagpapaliwanag. Anong kinalaman ng ayuda dun? Ano daw sabi? Hindi ko po alam eh. Kasi basta pagka-perma po namin, may present number po, tapos ayuda daw po eh. Binigyan ba kayo ng pera pagkatapos? Wala po. Pero may pangako? Pangako lang po, abot po sa ayuda, pero di po namin alam po kung ano pong ayuda. Nagbigay na ba ng pera mula nun? Wala po. So Wala nag-iintay pa rin kayo? Opo. Nako, baka na 1, 2, 3 po tayo. Saan daw yung pera manggagaling? Sa syudad, sa congressman, saan daw? Wala po siyang sinabi kung saan pa manggagaling, tsaka wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baka may ayuda daw po. Or di niya po alam kung saan po. Nung narinig ninyo yung ayuda, sige na lang. Opo. Siyempre, sa hirap ng buhay. Okay po. At maraming salamat sa inyo. Kung may maidadagdag pa kayo, pwede namang gumawa ng sinumpaan sa Salaysay.